Front and Center. A focus on important and significant developments affecting the lives of Filipinos, not only in the Philippines, but also those living and working around the world. Join us in Front and Center. Here on Radyo Pilipinas World Service. Good morning to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. Welcome to another edition of Front and Center, where we put very significant issues affecting our country, the Philippines, as our program title says, Front and Center. On behalf of our colleague Jerome Toledo, I'm your host for today, Steph Vicente, joining you all for a 30-minute worth of talk discussing important matters with our government officials, people from the private sector, or even members of the academe. As seen through our video live streaming, you may watch and listen to Front and Center through our official Facebook page. Just search Radyo Pilipinas World Service. The same goes for our official YouTube channel, where we upload replays of our live programs. Meanwhile, we also have an audio live streaming thanks to the Evox PBS Receiver app. You may download the said mobile application via Google Play Store if you are using an Android phone, or via App Store if you are using an iPhone. Once you have entered the Evox PBS Receiver app, just find the logo of Radyo Pilipinas World Service in order for you to be able to listen live to our programs such as Front and Center. We are also back on shortwave radio starting last December 2025. As Front and Center is part of our English service, which airs from 10 o'clock to 11:30 in the morning, that's Philippine Standard Time, you may listen to us via the following shortwave frequencies: 21.720 MHz, 15.640 MHz, and 17.750 MHz. For today's edition of Front and Center, we tackle the growing threat of online scams and how technology and collaboration are stepping up to protect Filipinos in the digital space. The Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC, has strengthened its partnership with GoGoLook through its scam detection app Whoscall, aiming to intensify the fight against increasingly sophisticated cybercriminal activities. From phishing links disguised as legitimate messages to fraudulent schemes targeting personal mobile numbers and social media accounts, scammers continue to evolve their tactics. This initiative highlights the importance of public awareness, digital literacy, and vigilance as key defenses against cybercrime, especially for vulnerable sectors. Through this collaboration, authorities and private partners are working hand in hand to educate the public on how to identify and avoid scams. Joining us today is GoGoLook Southeast Asia Regional Director Ms. Mel Migrino, who will share insights on emerging cyber threats and how tools like Whoscall can help keep users safe. Ms. Mel, welcome to the program Front and Center. This is Steph Vicente again of Radyo Pilipinas World Service. Hello. Hi, Steph. Good morning. Magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng viewers ng Radyo Pilipinas. So, maraming salamat for inviting us again. Maraming salamat din po, Ms. Mel, for joining us here in the program Front and Center. First of all, just for the information of our listeners who might not be familiar with Whoscall, although you have several guestings already here in the station, can you tell us more about Whoscall and your role in helping fight online fraud in the Philippines?
Okay, so first of all, maraming salamat for giving us another opportunity. So, who's call? So, in other words, pag Tagalog, sino ba yung tumatawag? Di ba? Parang who is calling. So, who's call is WHOSCALL. Gogulok po, we are a global trust tech company. Kami po yung developer ng who's call. We are headquartered in Taiwan, but we do have regional headquarters in Bangkok, and the other one is in the Netherlands. So what do we do? So we actually develop B2C. So ibig sabihin po nito, para po sa atin to, no, mga digital users, digital consumers, we develop a mobile anti-scam application po. Ang pangalan po nito, Who's Call. So ito po, available po ito sa Google Play Store and App Store, and ang nakakatawa po dito, meron pong version po nito na libre po ninyo itong makukuha. Ngayon sa libreng version po ng Who's Call, ma-identify po natin, number one, sino po ba yung mga tumatawag sa atin? Legal entity ba to? Scammer ba to? Itatag po talaga para sa inyo ni Who's Call yon. Kung scam yon, or let's say potential scam, nalalaman po namin yon. Hindi lang po kami pang mga calls. Meron din po kami on the SMS. So nalalaman po natin yung po bang SMS message po sa inyo, suspicious ba siya? Pag may mga links or domains, URL, dun sa messages po ninyo sa SMS, Viber, WhatsApp, and other messaging application, pwede niyo pong i-lodge or i-copy-paste or i-check dun sa content checker ni Who's Call kung suspicious ba, malicious, or safe po yung link na yon. And then tayo po kasi mga Pilipino, 'di ba? Mahilig tayong mag-photo, 'yan. So kung nagpo-browse po kayo sa internet using your mobile phone, or pwede rin pong laptop, ganyan, or desktop nyo, you can take a photo of that. Tapos gamitin nyo po si Who's Call, i-check nyo po doon via the check function of Who's Call. Ano po ba tong web page na to? Ano ba tong website na to? Fraud ba to? Deepfake ba yan? Scam ba yan? O safe naman pala? Pwede ko siyang i-access at pwede ako mag-transact doon sa website na yon. So, marami rin po kaming advokasya, no? Dahil gusto talaga naming suportahan ang programa ng CICC, of course, under the umbrella of DICT. So, sa CICC po, under the leadership of USEC, no, Aboy Paraiso, we are actually strategic partners. So, we work on certain advocacy campaigns, and nagbibigay po tayo ng libreng gamit ng Who's Call. In fact, actually, Steph, kung nasubaybayan mo, last December, ang CICC po ay nag-launch ng Scam Safe. Actually, meron niyang Facebook page. Kung mapapansin nyo, doon sa CICC na Facebook page, nire-repost po nila yung Scam Safe. Ang Scam Safe po, kami po sa Gogulok, isa po kami sa sumusuporta and nagpa-power ng Scam Safe. Ibig sabihin, yung initiative po na yan ni CICC ay nag-access po ng 4 billion and growing na mga scam data points and information ni Gogulok para po mabigyan po ng insights. Hindi lang po si CICC, pati po yung mga callers po ng 1326 o yung nagko-contact kay CICC via the Facebook Messenger para mabigyan sila ng guidance. Kumbaga preventive po, preventive stand kasi ang Scam Safe. Malaman nila, ay okay, scam pala yan. Safe naman pala to, hindi pala fraudulent itong link na to. So yun, tapos we also work with academies and also financial services institutions, no? And also insurance companies para po mas mapalawak pa ang libreng gamit ng Who's Call sa sambayan ng Pilipino po, Steph. Based on your data po, no, sa Gogolok, how serious is the problem of online fraud in the country today, and what are the most common types of scams that Filipinos are currently encountering? Sige. Okay, so for that, ang huling press con po kasi namin with Yusek Aboy, facilitated by our friends from Scamwatch, sila Giselle, around January kasi to. So we are yet to set
another press con for covering the first half of the year. Pero siguro, Steph, ang share ko dito is ano-ano ba yung mga klase ng scams? Kasi yung numbers, I'm not yet authorized to share the numbers hanggat Mm. wala pang press con. Ganyan. So, pero for the types of scams, no, well, sa ngayon, meron, and based also dun sa mga focus group discussions namin with some of our partners, no, here in the Philippines. Well, meron kaming mga nakikita na related sa travel scam. In Mm. fact, one of our partners, actually magiging incoming partner, the reason why they wanted to partner with us is because of the travel scams, no? So Mm. practically they are in the hospitality and real estate, no, industry. And medyo malaki-laki na yung scam losses nila. Ito yung mga pekeng mga vouchers, mga promos sa mga resort, 'di ba, na talagang maraming na-entice tong mga scammers na 'to. Nagagaya yung Facebook page, yung website nila, nagagaya 'yan, and nakakapag-post doon ano ng mga very attractive offers. Eh dahil hindi naman kalayuan ng mga resorts nila, kahit na medyo mataas ang gas, nare-reach pa rin ano, pinupuntahan pa rin ng mga kapatid nating Pilipino. Eh kaya lang nakakalungkot kasi nagkukulang mag-verify, no, yung mga kapatid nating mga Pilipino na scam tuloy. Medyo malaki-laki na yung damages natin dito, in millions na to, no, Steph. Mm. Yung isa pang nakikita namin na scam, well, before lumalabas na to, no, pero hindi pa siya talaga ganun karami based on who's called data. Meron tayong mga mm, delivery related and payment scams, no, na Mm. parang ang nangyayari dito is nagpapanggap na, let's say, sila yung authorized party or sila yung authorized sender, messenger or rider, from this legitimate, yung mga transport, hailing, 'di ba, ng mga companies, and also pag nag-order tayo ng food online. So may mga ganyan, hindi naman talaga sobrang taas pero masadagdagan sila, for this year. And of course, meron din tayong mga nakikita na mga charity or let's say donation scams. During the focus group discussions, may mga partners din kami na nakakatanggap niyan. I guess siguro ang gusto namin ding ipahati dito, lalo na ngayon, 'di ba? We are in amidst this prolonged, no, Middle East war, 'di ba? Mm. Actually, parang ang sabi nga po namin sa Google Loop, yung shinare po namin sa mga partners, syempre gusto nating magkaroon na ng ceasefire, magkaroon na ng mga agreements, no, para mahinto. Pero regardless kung mahinto siya this month, next month, o humaba pa siya, I think siguro, Steph, yung kinakaharap natin dito is malaki na yung damage. 'Di ba? Malaki na yung damage in itself. And sabi nga ng mga ibang partners namin during our FGD, na-experience na ng mga employees nila yung pagtaas kasi chain reaction, 'di ba? Pag Mm. tumaas ang oil. So medyo wala naman na tayong masyadong magagawa diyan. Tumataas lahat, even services, 'di ba? Not only yung mga commoditized items, halos lahat talaga nagkaka so kumbaga natatamaan siya ng inflation. So with that, marami tayong mga nabibiktima rin na parang marami din mga institutions or mga individuals nagsesend ng mga emails, phishing emails to, no, na sinasabi ito yung condition nila, and then they're asking for some donation, meron ding link, may mga ganyan. And then nakita din namin, although hindi pa nagbabago yung stats, no, pero we are also anticipating mga job scams. Mm. Kasi, 'di ba, kumbaga lalo na ngayon, we are being really encouraged to work from home. Mm. So, and then of course, maybe yung mga iba diyan, pag talagang tumaas pa yung inflation, pwedeng, 'di ba, parang hindi naman siguro to the point of layoff, sana wag ganon. Pero posibleng maapektuhan or meron din sigurong a bit of a downsizing eventually down the line, no? So, kaya meron din kami na-anticipate na baka marami din magre-report along the job scams. Kasi yung job scams, medyo tumahimik siya eh. Sa report namin last year, merong datos
pero hindi malaki. Pero with what's happening now, so far ito yung mga klase ng scams. Of course, yung mga all-time or yung mga mainstay naman natin, Steph, hindi naman naalis yan, ano, yung Mm. shopping scams. Mahilig kasi tayo mag-shopping eh. Tapos yung mga loan scams, reward scams, installment scams. So, ito yung sabi ko mainstay kasi lagi siyang nandyan, lagi siyang mataas. Pero yung mga nauna kong sinabi, kagaya ng job scams, ganyan. Tapos meron din mga delivery-related scams, di ba? Travel scams. Ito yung may nare-report na dati, pero nakikita namin na unti-unti tumataas yung number. So, yun po. Mm. Miss Mel, it was mentioned na yung scammers are becoming more sophisticated. Can you Opo. explain how their tactics have actually evolved? Hmm, okay. So, tama po yan, ano. So, para lang din naman po yung mga cyber attacks, no? Yung sa scam, like, ah, um, lalong nagiging sophisticated and siguro kasama dun sa sophisticated is nagiging mabilis Mm. yung pag-launch ng campaign. Campaign kasi tawag dyan eh. Mm. Kumbaga parang you have this adversarial campaign or scam campaign, di ba? That you would want to target a specific segment in the society or massive, no? Massive yung societal classes, no? Na gusto mong i-target. So siguro simplihan lang po natin, ano? Para po sa appreciation ng mga viewers po natin, Steph. Yung AI, ayan, malamang marami sa atin ay talagang tuwang-tuwa sa AI. Actually, kahit Mm. ako po, tuwang-tuwa diyan kasi ang daming natutulong talaga ni AI, 'di ba? From lifestyle and then lalo na sa work, 'di ba? Napapabilis talaga nito yung trabaho natin. Pero AI is a double-edged sword. Yan naman talaga ang katotohanan sa AI. Bakit? Kasi pwede mo siya talagang ma-abuse, no? Or Mm. you can use AI for all bad intentions. So kasama dito sa using AI for all bad intentions, yung occurrence ng fraud, 'di ba? Yung Mm. scams na meaning through the AI, deepfake. Ang dali lang naman kasi, Steph. Nung una meron tayong mga generative adversarial models para gumawa ng deepfake. Deepfake na ano to? Deepfake, static deepfake, mukha lang. Mm. Audio deepfake, voice video deepfake, it's you like me now talking, 'di ba? Na medyo parang uy kamukhang kamukha yata 'yon or parang uy kahawig talaga 'yun ni Mel, parang ganon. Uy medyo kaboses talaga 'yun ni Mel, baka siya talaga 'yon, 'di ba? So, meron tayong mga ganyan. What else? Yung mga Facebook impersonating scams. So, ang bilis-bilis kasi niyan gawin, Steph, sa sa AI. Meaning may mga AI tools na talagang designed to really develop deepfakes. And of course, ngayon, mas realistic, mas mabilis, mas accurate mag-analyze and mag-pattern ng isang deepfake asset yung mga diffusion models. May mga diffusion models kasi ito na yung modern way naman ngayon, ano, na paggawa ng deepfake. Yung kaninang na-mention ko, generative adversarial, ginagawa pa rin yan. Pero yan yung, I would say, earlier, no? Para mga earlier methods on how to develop deepfake. So, marami yan. Well, of course, hindi pa natin nabanggit dyan, Steffi, yung mga fake news. Napakarami ring Mm. fake news. Alam natin yan. Nagkakalat sa social media. Kaya minsan natutuwa tayo, no? To sa mga kaibigan natin sa media, like for example, sila TechWatch, ganyan. Ini-inform talaga nila tayo, ay, ito fake news to ha. Ganon. Bit Pinas, nagaganyan din. Marami, no? So, yun kasi yung kailangan natin eh. Kasi sa nakikita namin, um, meron na tayong kaalaman ano, on scams, on fraud. Pero yung knowledge that we have, it still needs to level up. So yung pag-level up na yung it's a must. Kasi yung nagagawa ng technology, yung napoproduce ng AI, pahusay siya ng pahusay. To the point na baka mahirapan tayo, 'di ba? Mahirapan tayo na mag-detect. So, yun, ganun po siya. Mm, 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 mm. And aside from AI po, ay karamihan sa mga scams ay syempre hindi maiaalis yung fake links o fake Yes. URLs, no? Siguro this is something na we have to reiterate also. Kaya
eto naman po, para sa mga siguro yung mga hindi masyadong techie, na marahil ay baka mabiktima nito, ay what are the warning signs that a link might be malicious? Okay, that a link might be malicious. Okay, siguro yung unang-una diyan is, okay, yung kapag yung link mo medyo bit.ly or mga tiny URLs, hindi ko sinasabing lahat gano'n, kasi Mhm. marami ring ganyan na legit. Okay, so let me clarify that. Pero kasi yan yung na-abuse, no? So simula like years ago, especially during the COVID years, up to now, yung mga ganyang klaseng URL, siguro maganda na ma-verify natin, ano? So kagaya ng Whoscall, ayan, matutulungan kayo ni Whoscall to verify that. What else? Yung mga links na may mga page redirection, yung meaning, kinlik mo yung link. Tapos, halimbawa, let's say ABC online shopping siya. Ganon, no? Mm. So, alam mo na parang, ay, kamukha ito, di ba? Kamukha ito ng paborito mong e-commerce site, di ba? Pero meron kang makikita doon na mga structure, frames, contents na medyo out of the ordinary. Tapos makikita mo may mga page redirection siya. Meaning dinadala ka sa ibang frame na nagko-contain ng ibang site. Parang gano'n. Kasi let's say Lazada, Shopee, alam Mm. mo na doon ka lang, you are transacting within that legitimate platform. Eto kasi, marami kang mga page redirection. Tsaka pag titignan mo yung address, di ba? Meron yan usually, HTTPS, yung mga ganon. May mga pangilan-ngilan na hindi siya secured yung site, mga ganyan. Tapos kung magbabrowse kayo, di ba nakikita niyo po, minsan meron dong icon ng padlock, kung napapansin niyo yon, di ba? Mm. Doon sa addressing, 'di ba? So, hindi naman natin sinasabi na pag walang padlock hindi talaga secured. Pero ang gusto po nating sabihin doon, mas vulnerable po kasi sila. So ayun. So kapag ganun, mas maganda rin na mag-verify tayo. Ganyan. And then the moment that you actually link these URLs or link, halimbawa, meron siyang sound, meron siyang jingle, ganon, 'di ba? To make it more enticing, siguro tignan din natin. Kasi marami rin ng mga nanggagaya niyan, 'di ba? Really just to make the link legitimate. Ngayon, if you want to transact, 'di ba? Tapos ayun, kagaya nga po nitong example ko kanina, no, itong incoming partner namin na talagang medyo in millions, no, yung nawala na sa kanila talaga sa scam. Siguro maganda yung mga nagtatransact o tayo po no, mga users, pwede naman po natin silang tawagan. 'Di ba? Kasi kung medyo kahina-hinala naman or medyo nakakagulat, wow, parang first class na resort. Nagbibigay ng 50% off. Parang malabo Mm. naman po 'yon, 'di ba? Na parang dati yung rate mo per night 15,000. Tapos naging 7,000 na lang. Parang ganun ba sila kalaki magbibigay ng mga discounts? 'Di ba? Siguro hindi. Ang ibig ko pong sabihin, mag-verify po tayo. Alam ko po, kumbaga talagang lahat tayo online na, high-tech na, 'di ba? Papunta na Mm. tayo talaga sa purely high-tech. Pero wala naman pong masama kung tatawag tayo. Wala namang masama na tawagan sila. Ganon, good morning, ma'am, sir. Ito po ba yung Resort ABC? Ganon, nakita ko po dun sa website nyo, di ba, ma'am? Meron pong ganito. I-verify natin. Sayang kasi, yung mga na-scam sa atin, lahat tayo, no? Regardless of our status in life, hard-earned money kasi natin yun. So, ayun po, Steph. Mm, mm. Kanina, just earlier, you have mentioned some features doon sa Who's Call. Pero for the information po, no, ng ating mga tagapakinig na maaaring bago sa kanila, no, sa kanilang pandinig itong Who's Call, maaari niyo po bang ma-expound kung ano pa po ang mga features ito upang ma-identify o maiwasan po yung scam calls and messages?
Sige po. So, since nasa digital age na tayo, yun nga Steph, nabanggit mo din yan kanina, 'di ba? Online na, halos lahat na talaga. So, the moment it's online, there is always an IP address. Mm. So kumbaga if you get to trace it, there is always an IP address, there is always a URL, there is always a link. 'Di ba? Ganun yan. And nabanggit ko din po sa inyo kanina na napakadali rin naman talaga mag-create ng website. Ang dali rin mag-create ng isang phishing link, no? Actually, Mm. kahit even without AI, a very simple phishing link is also very easy, no? It's also very easy to do. 'Di ba? Lalo na ngayon, seconds na lang 'yan. Kasi kung noon, minutes 'yan, lagyan mo ng konting complication, baka isang oras. So, bottom line, lalong napabilis, 'di ba? Lalong napabilis how it is actually being weaponized. So, sa whose call, nabanggit ko kanina, pwede po kayo mag-take ng photo. And yung mga URLs nyo po, no, URL or domain, ganyan, pwede nyo po dong i-upload. Tapos, tanong po natin kay whose call. I-risk profile kasi yan ni whose call kung safe ba yan or malicious yan or outright dangerous link po yan. Other things naman po na meron po sa whose call, meron din po kasi si whose call na um, scam alert to. Yung sa Mm. scam alert feature naman, meron kaming mga kino-compile rather, no, na mga selected I would say na mga scam reports, scam incidents, thought leadership or ganyan, or parang yan, mga thought leadership articles about scams and fraud. We also put it in the app. So makikita niyo po yun doon, no? Yung scam alert. Pwede niyo po yung basahin, ganyan, para po mas ma-inform kayo. Dalawang perspective po yan. Ito po yung mga scam incidents. Tapos kumukuha din po kami ng mga thought leadership articles, no, para mas ma-inform kayo about the general scheme of scam and fraud. Ayan. And then ayun, so pinapalawak pa po ni Husco lang partnership namin. Globe Telecom, no, Mm. is a strategic partner of Globe. In fact, we have been continuously, no, giving free who's call, ano, sa mga Globe subscribers, no. So nakikipagtulungan sa amin ng Globe. Si Globe meron din po silang marami silang programa, no, against scams and frauds. So we are closely working with them because the trust really is to really, I would say, prevent scam incidents across many Filipinos. And then soon sa Who's Call app, dahil alam namin kasi nakikita namin yung datos, tayong mga Pinoy, naku, mahilig tayo sa mga rewards, di ba? Mm. So gusto na rin po namin na i-introduce sa the whole of the Filipino community yung reward system, parang incentive. Di ba? Kumbaga magtulungan po tayo. Pag nag-report kayo ng maraming let's say mga suspected scam numbers, scam URLs or domains within a certain period of time, meron na po kayong makukuha very soon to na mga vouchers or forms of rewards dun sa Who's Call mobile app nyo po. Kasi yun talaga yung isa naming hinanda para sa inyo kasi alam namin maraming na-scam dyan. So, hopefully ito naman, at least ito, hindi to scam, legitimate po ito. So, at least ito yung tinatawag talaga nating Steph na really enhancing, or really strengthening, di ba, the community efforts. And yung mga numero po at mga links na binibigay niyo po sa amin, dahil strategic partner po namin si CICC, binibigay po namin yan, tineturn over namin yan kila CICC para maimbestigahan po nila. Sabi nga po ni Yusek Aboy Paraiso, nagiging parte po ito ng actionable intelligence po para po sa CICC. Mm, 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 mm. Now, Miss Mel, what actually makes certain groups more vulnerable to online fraud, and how can they better protect themselves? Okay, I think Steffi, no, what makes certain groups or siguro gawin natin kasi yung study na ginagawa namin is societal class. Hindi naman po, sorry, paumanhin po, hindi naman po to say anything bad for a specific societal class, but Mm, we mm. just need to do a certain
we just need to do it in a certain fashion, ano. Kaya ganito yung naging segmentation natin. I think overall really no is education. Number one. Number two, hindi lang siya education eh. Yung talagang, how shall I say, yung talagang innate desire natin na tayo mismo magkaroon tayo ng enabling tool na that's part of our lifestyle. Mm. Kasi siguro over the years, no, dito sa Philippines kasi we started here 2023. Medyo medyo nakabisa na namin yung behavior ng mga Pinoy. Yung education, kailangan po talaga 'yan. So, kaya kino-commend din namin yung mga alam mo, maraming ahensya ng gobyerno, private sector who's really doing this continuous anti-scam education. Very good, 'di ba? Very good po talaga yung mga 'yan. Kailangan natin 'yan. Pero kasi, iba kasi Steph yung mindset ng mga Pinoy eh. Mm. Over Singaporeans, Malaysians, Indonesians, medyo ibang-iba tayo. Parang tayo, yung education, tumigil ka sa education, naintindihan mo, narinig mo, naintindihan mo. Period. Mm. Ganun siya eh. 'Di ba? Narinig mo, nakita mo, gets mo, period. Tapos parang sa atin, second phase sa atin, no? Yung parang dahil naintindihan ko 'to, kinakailangan ko na magkaroon naman ng sense of protection na nasa mobile app ko, nasa laptop ko, yung lagi mong bitbit, 'di ba? Mm. Na to the point na alam mo, kailangan yun na maging part of your digital lifestyle. Dun yung challenge, Steph. And siguro dun sa mga lower societal classes, no? A bit lower societal classes, medyo less yung appreciation doon eh. Yung mga nasa upper segment sa mga societal classes, mas adaptable sila doon. Anong ibig sabihin? Nakita nila, narinig nila, naintindihan nila. Doon sa phase na yon, alam nila kailangan nila ng technology enabling tool. Kahit ano man yan, whose call man yan or ano man, alam yun nila. Pero meron din tayong societal segment na, yun yung sinasabi ko, narinig nila, 'di ba? Mm. Naintindihan nila, period. Kasi medyo iba rin yung mindset nila. Kung ikukumpara ko to sa ibang bansa, majority of the population there, Steffi, align sila dun sa upper societal class natin na kapag na-educate, naintindihan, na-appreciate, iya-adapt ko agad yan. Yung sa Pilipino kasi, karamihan kasi doon, hindi. Yun yung totoo oh, because CICC, because we're also working very closely with CICC to also increase no the awareness na uy kapag suspected fraud o scam, tawag ka naman sa 1326. Alam Mm. mo yun, kumbaga parang dapat automatic. Sa atin kasi medyo hindi pa automatic. Pero of course, we are working very hard ano. Marami tayong mga civic organizations, private sector, of course the national government to really transition ano yung malaking portion ng population natin na pag sinabi kong phase 1 education, ano yan, lump sum yan, di ba? Mm. Yung maintindihan mo, makita mo, marinig mo, ma-appreciate mo siya, hanggang mag-adapt ka ng protective tool para sa sarili mo, sa mga kaibigan at pamilya mo. Kasi dapat pumunta tayo doon eh. Yun yung pagkakaiba natin, Steph eh. Sa mga ibang countries, like for example, Thailand, let's say kami, our market in Thailand, it grew naturally until it reached 8 million and more. Natural growth siya. Dito, medyo na-experience pa naman ng fluctuating because of those. May mindset kasi tayo na, bakit pa ako magda-download? Eh, pwede ko naman i-ignore. Mm. Marami tayong mga dahilan, no? So, wala naman pong masama doon. Pero syempre, nasa digital age na tayo. Maganda siguro yung digital lifestyle natin. Lagyan din natin ng sense of protection na parte siya talaga ng digital lifestyle and it is not, alam mo, it is a necessity. It is not a choice. Mm. Mm. Aside from doon po sa pag-contact through tama po 1326.
Sa CICC po Sa yan. Yes CICC, po. yes. Aside from that po, no, ano po yung mga practical steps na pwedeng gawin, no, ng mga ordinary tech users to safeguard their personal information online? Sige naku, marami-rami 'to, Steph 'no. Siguro mag-mention lang ako ng, ilan ano. Well, number one, the information that we receive, the links, the URLs that we also get to see and we wanted to use or actually use to make an online activity or let's say online transaction, we should always verify po. Hmm. Yung mga nakikita nyo ng mga text messages, SMS messages, Viber, WhatsApp messages na may sense of urgency, verify natin. Kung nag-aalinlangan tayo, hindi tayo sigurado, wag na lang po natin ituloy. Kasi baka malamang sa malamang, hindi po maganda yung intensyon nito para po sa atin. No? Tapos, um, yung pong pagdating naman po sa larangan ng privacy, nako tayong mga Pinoy, di ba? Hmm. um, Top user talaga tayo globally sa Facebook. Tuwang-tuwa tayo dyan. So wala naman pong masama, 'di ba? Kaya lang siguro ang lagi na lang po din natin siguro as a reminder, no? Um um Iwasan po natin na nagse-share po tayo ng mga personal information, personal Hmm. data. Lalo na kapag naka-public ang profile mo. That's number Hmm. one. Lalo na kapag ikaw yung tipo ng tao na, oo, hindi naman public yung profile ko, pero kahit sinong mag-add sa akin sa Facebook, na-meet ko lang sa ganito, ganito, accept ko na. No? Marami ring sa ating mga ganyan. 'Di ba? So siguro medyo if matuto tayong mag-filter, no? Hmm. Matuto tayong parang i-review muna natin na kung ano ba yung gusto kong i-share. Tapos, wag po tayo din share na kung parang sa loob ng isang araw, nasa Starbucks ako, tapos after lunch, nandito ako, sa gabi, nasa mall ako, nag-party ako, yung mga ganon. Bakit po? Kasi, sa larangan ng online threats, no? Lalo na pag talagang masama ang intensyon nito sa'yo, meaning gusto kang saktan, no? Hindi lang yung parang, marami na po kasing ways ngayon, no? Kumbaga yung nakikita nyo, no, naho-hold up ka, pinapatay ka, yes, nangyayari pa rin ngayon. Pero in the digital age, medyo naging hybrid na ngayon, yung general scheme ng crime, no? So, at hindi lang to applicable sa mga gender-based violence cases, no? So, may mga ano kasi na nag-uumpisa sa scam, kumbaga parang tina-target ka online. Hmm. Pero tina-target ka rin, gusto ka ring targetin on the physical. Pwede kasing ganun yan. Para lang war yan sa Middle East, di ba? Meron Hmm. kang airspace, meron kang cyberspace. Sa totoong buhay, ganun din naman po siya. Kaya ko po nasabi na, okay lang naman paminsan-minsan lagay natin, di ba? Let's say nandito ako sa magandang resort. Pero siguro, wag naman po yung lahat kung saan ka nandun. 'Di ba? Kasi kung may ibang intention 'yun sa 'di ba? Nasaktan ka physical. Madali ka rin po kasi nilang matutuntun. Yung mga iba kung papansin mo, Steph, hindi ko na masyadong sinabi kasi medyo Hmm. common na yan. Like for example, mag-passphrase tayo, gumamit tayo ng mga biometrics, Hmm. ganyan, pwedeng retina, pwedeng yung thumb, yung inyo pong thumbprint. Wag po tayo masanay sa yung mga password lang, ganun. Alam mo, actually ho, yung password nyo, kahit po mahaba yan, 14 characters, alphanumeric, nakakrak pa rin po yan. Ang usapan lang din naman kasi dyan is gaano katagal makrak. Hmm. Pero kung makakrak siya, makakrak at makakrak po yan. Matagal nga lang. As kumpara doon sa password yun na 8 characters, 7 Hmm. characters, 9 characters. 'Di ba? So kaya ini-encourage po natin, meron tayong another means or another layer para ma-authenticate po natin yung sarili natin digitally. So, ayun. So, basically, I guess, those are some of the things sa mobile po ninyo. Naku, baka yung iwasan nyo po na, ano, lalo na kung hindi naman po kayo nagsisecure or nag encrypt dun sa cellphone nyo. Hmm. Tapos may mga personal information, highly confidential company information. Iwasan natin na mag-save doon. Ano? Kasi the level of compromise, it actually goes beyond you. It goes beyond business enterprises as well. Ang pinagmimitsahan po ngayon,
pang pinagmimitsahan ang bagong attack vector ngayon ng mga business enterprise cyber attacks are practically scams. And phishing is would be one of the forms po ng scams. Ayun. As much as I would like to extend our discussion dahil ang dami po nating natututunan kay Miss Mel, siguro ito na lamang po, no? What is your key message to Filipinos in staying safe from online scams? Go ahead po. Ayun, sige. Simpleng-simple lang po. We are already in the digital age. We have adapted, we are continuously adapting the beauty of AI. Hence, we really need to be educated, not only be educated, plus there's a big plus, education plus adapting, a digital protection tool, and make those two factors as part of your digital lifestyle, making it a necessity, not a choice. Ayan po. With that, thank you so much, Miss Mel, for joining us here in the program Front and Center. Until next time, mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. And we were just joined by GoGoLook Southeast Asia Regional Director, Miss Mel Migrino. At this point, we'll be ending today's edition of Front and Center. We would like to thank first our technical team, composed of Milo Jonella, Susan Naison, Hiro Lucero, and Justin Ocias, who made this program possible. Thank you as well to our station manager, Mr. Ray Sampang. Stay tuned here on Radyo Pilipinas World Service for more updates. And as mentioned earlier, we're back on shortwave radio. Front and Center is part of our English service, which airs from 10 o'clock to 11:30 in the morning. That's Philippine Standard Time. You may listen to us via the following shortwave frequencies: 21.720 MHz, 15.640 MHz, and 17.750 MHz. Until the next episode of our program, on behalf of Jerome Toledo, this has been your host for today, Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone. You have just heard and watched Front and Center. Front and Center. Join us again for another edition here on Radyo Pilipinas World Service. Front and Center.